Isipin na nakatayo sa gilid ng isang bagyo, habang ang hangin ng iyong nakaraan ay umaalingaw-ngaw sa paligid mo. Nasasaktan ka ba at pinahihirapan mula sa nakaraang sakit at trauma? Pakiramdam mo ba ay natigil ka sa parehong lugar dahil hindi mo magawang umalis sa cycle ng sakit na yon? Minamahal, naalala ka ng Diyos at nakipag-ugnayan sa iyo sa video na ito para sa isang dahilan. Siya ay nakatakdang pagalingin ka sa mga nakaraang trauma at bigyan ka ng panibagong simula. Nais niyang alisin ang iyong mga pasakit at paghihirap at palitan ang mga ito ng kanyang kapayapaan, ngunit kailangan mong hayaan siya. Kailangan mong payagan siya na gawin ang lahat ng ito para sa iyo. Kailangan mong bumitaw at hayaan ang Diyos na gamutin ang iyong kaluluwa. Gusto mo bang malaman kung ano ang ibig sabihin nito? Ang video na ito ay tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng pagpayag sa Diyos na pagalingin ka at kung ano ang dapat mong gawin upang matanggap ang kanyang tulong. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa ito nagagawa. I-click ang like button at bigyan ng thumbs up ang video. Ang masaktan mula sa mga nakaraang trauma ay hindi isang magandang kondisyon kung saan mahahanap ang sarili. Nababawasan ang pakiramdam mo sa iyong sarili, at nalaman mong palaging bumabalik ang iyong isipan sa mga pangyayaring nakapagpatrauma sa iyo. Maaari ka ring magkaroon ng matingkad na alaala ng mga pangyayari o mga taong nanakit sa iyo at nakaramdam ng kakilakilabot na paulit-ulit. Ito ay hindi mabuti para sa iyo. Inaalis nito ang iyong kapayapaan at iniiwan kang hindi mapakali at hindi mapalagay. Hindi ito gusto ng Diyos para sa iyo bilang kanyang anak. Nais niyang maging buo ka sa iyong espiritu, kaluluwa, at katawan. Ninanais ng Diyos ang iyong buong kapakanan. Nais niyang umunlad ka sa lahat ng panig. Ito ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na pagalingin ka sa lahat ng nakakasakit sa iyo. Nais niyang alisin ang lahat ng nagnanakaw sa iyong kapayapaan at nagpapalungkot at hindi mapakali. Nais ng Diyos na maghari ang kanyang kapayapaan sa iyong buhay. Mabuti ang ibig niyang sabihin at gusto niya ang pinakamabuti para sa iyo, ngunit dapat mong hayaan siya. Maaaring iniisip mo, totoo ba ang lahat ng ito? Maniniwala ba ako sa mga bagay na ito? Lahat sila ay totoo at maaari mong paniwalaan ang mga ito. Maaaring nahihirapan kang paniwalaan na mayroong isang taong mabuti ang ibig sabihin at gustong gawin ang lahat ng mga bagay na ito para sa iyo dahil sa kung paano ka nasaktan sa nakaraan. Pero kailangan mong maniwala para matanggap mo. Kailangan mong maniwala na may isang ama na nagmamahal sa iyo at gustong gawin kang kanyang minamahal na anak kung papayagan mo siya. May Diyos na gustong pagalingin ka kung hahayaan mo siya. Nais niyang bigyan ka ng kapahinahan at kapayapaan sa halip ng mga sakit at sakit. Ibinigay niya si Kristo, ang kanyang isinilang na anak, upang bayaran ang halaga para sa iyong pagtubos, at na si Kristo ay handang magbigay sa iyo ng kapayapaan na higit sa iyong pangunawa. Ang sabi sa Juan 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko kayo ibinibigay gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Ang talatang ito ay isang katiyakan ng kapayapaang ibibigay niya sa iyo. Ang kapayapaang ito, na iba sa ibinibigay ng mundo, ang nais niyang ibigay sa iyo kung papayagan mo siya. Kung kukunin mo ang kanyang kapayapaan, ang iyong puso ay hindi magugulo. Buburahin nito ang bawat bakas ng sakit at sakit mula sa mga nakaraang traumatikong karanasan. Sumasang-ayon ka ba sa akin na mahalaga siya sa iyo? Kung ang susunod mong tanong ay, bakit niya gustong gawin ang mga ito para sa akin? Kung gayon ang sagot mo ay narito, ito ay dahil mahal ka niya. Mukhang simple, tama? Ito ay napakasimple, ngunit napakalakas. Mahal ka ng Diyos. Ang pagmamahal niya sa iyo ay walang pasubali. Sinasabi ng Biblia na pinili ka niya upang maging tatanggap ng kanyang pag-ibig. Ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi maipaliwanag. Minahal ka niya sa simula ng iyong buhay at minahal ka pa nga bago ka isinilang, tulad ng sinabi niya kay Jeremiah sa Biblia.
Ang pag-ibig na ito ay nagdulot sa kanya na isakripisyo ang kanyang anak upang tubusin at ilagay ka sa tamang lugar kasama niya. Ang parehong pag-ibig na ito ang dahilan kung bakit kanya gustong pagalingin. Gusto kanyang pasiglahin. Nais niyang ibalik ka sa kapayapaan at magpahinga sa kanya. Itong pag-ibig niya para sa iyo ang dahilan kung bakit patuloy siyang inaabot sa iyo. Siya ay nananatiling tapat kahit na ikaw ay hindi tapat at nais ang pinakamahusay para sa iyo. Dapat mong tanggapin at tanggapin ang kanyang pag-ibig ngayon. Ang pag-ibig niya sa iyo ay hindi hahayaang iwanan kanyang nalulunod sa sakit na iyon. Hindi kanya iiwan na masaktan at ma-stranded sa traumatic experience na iyon. Hindi niya hahayaan ang dyablo na patuloy kang timbangin ng mga nakaraang trauma dahil hanggat gusto ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo, ang dyablo ay nagnanais ng kabaligtaran para sa iyo. Sinusubukan niyang alisin ang iyong kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo ng iyong mga nakaraang trauma. Nais ng dyablo na tiyakin na hindi ka gagaling. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, inaabot ka niya upang pagalingin ka. Gayunpaman, mayroong isang bahagi na dapat mong gampanan dito, at iyon ay ang pagpayag sa Kanya. Kailangan mong bumitaw at hayaan siyang tulungan ka. Ang Kanyang mga dakilang plano para sa iyo ay matutupad kung hahayaan mo lamang siya. Binigyan ka ng Diyos ng malayang pagpapasya, na hindi niya ipipilit ang Kanyang sarili sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ang iyong pakikilahok dito. At para makilahok, kailangan niyang bitawan mo ang lahat ng pinanghahawakan mo maliban sa iyong pananampalataya sa Kanya. Tatalakayin pa rin natin ang mga bagay na kailangan mong bitawan para makatanggap ng tulong ng Diyos. Patuloy na manood habang pinag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng bumitaw at hayaan ng Diyos. Ang pagpapaalam ay nangangahulugan ng pagsuko sa kung ano ang hindi mo kontrolado. Nangangahulugan ito na palayain ang hindi mo mababago sa isa na makakapagpabago nito. Ito ay pagsuko sa Diyos at pagpapahintulot sa Kanya na kontrolin. Nangangahulugan ito ng pagpapasakop sa Kanyang kalooban para sa iyong buhay. Kapag bumitaw ka, kinikilala mo ang Kanyang kapangyarihan at nagtitiwala ka sa Kanya na hubugin ang iyong buhay ayon sa gusto Niya. Sa kontekstong ito, ang pagbitaw ay nangangahulugan ng pagpapalaya sa iyong pagkakahawak at pagpayag sa Diyos na magtrabaho para sa iyo. Nangangahulugan ito ng pagpapaubaya sa lahat ng bagay na nasaktan at nagpatrauma sa iyo sa nakaraan at pinahintulutan siya na kunin ang mga ito para sa iyo. Nangangahulugan ito ng pagsusumite ng iyong puso para sa Kanya na alisin ang bawat nakaraang sakit at sakit. Nangangahulugan ito ng pagpapahintulot sa Kanya na mamagitan at magdala ng mga solusyon para sa iyo. Kung hindi mo bibitawan, mahihirapan kang makatanggap ng tulong ng Diyos. Nais Niyang tulungan at pagalingin ka, ngunit kailangan Niya ang iyong pagpayag at pakikilahok. Isipin kung may gustong magbigay sa iyo ng parsela na puno ng mga goodies, ngunit ang iyong mga kamay ay puno ng basura. Makokolekta mo ba ang parsela na iyon? Ang sagot ay hindi. Ngunit ano ang mangyayari kapag itinapon mo ang mga bagay sa iyong mga kamay? Pagkatapos ay maaari kang makatanggap ng mga goodies. Ganito pala kapag bumitaw ka. Ang pagpapakawala sa lahat ng bagay na nakakasakit sa iyo ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan na iniaalok sa iyo ng Diyos. Ngunit kapag pinanghawakan mo sila, hindi mo mararanasan ang kapayapaang iyon. Narinig mo na ba ang pariralang, hayaan mo at hayaan ng Diyos? Iyon ang dapat mong gawin. Dapat mong bitawan ang iyong pagkakahawak sa mga sitwasyong iyon at hayaan siya na pagalingin ka mula sa mga sakit na iyon. Dapat mong ihinto ang muling pagbisita sa mga sandaling iyon ng pagkakanulo at sakit. Tumigil ka na sa pagbabalik doon. Wala silang pakinabang sa iyo. Ito ay tulad ng pagkamot ng isang paso. Kung mayroon kang scald sa iyong binti at patuloy na namumulot dito, hindi ito gagaling sa oras. Ang hindi pagpapaalam ay hindi lamang magdudulot sa iyo ng higit na sakit, maaantala rin nito ang iyong paggaling. Itigil ang pagpapahintulot sa iyong sarili na isipin muli ang mga pangyayari at pangyayaring iyon at muling malungkot. Hayaan mo na sila. Pakawalan mo ang mga pasanin na iyong dinadala, binibigat ka nila.
Alam mo ba na ang pagtanggi na bumitaw ay nagpapahiwatig na hindi ka nagtitiwala sa Diyos? Alam kong hindi mo ito sinabi ng tahasan, ngunit iyon ang sinasabi ng iyong aksyon. Kung tumanggi kang bumitaw at payagan ang Diyos na pagalingin at tulungan ka, sinasabi mo na hindi mo siya mapagkakatiwalaan sa iyong buhay. Ipinapahiwatig mo na hindi ka niya kayang pagalingin at ibalik. Ngunit dapat kang magtiwala. Magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa Kanya sa iyong buhay, at hindi niya ito ayusin ng mali. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay at maniwala na hahawakan niya ito ng maayos at gagawing mabuti. Ang pagpapaalam at pagpayag sa Diyos na pagalingin ka ay nangangahulugan na nagtitiwala ka na kaya niyang pagalingin ang lahat ng iyong sugat, pisikal man, mental, o emosyonal. Ang pagtitiwala sa Kanya ay palaging magiging isang mabungang desisyon. Pakinggan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagtatalaga ng iyong mga paraan sa Kanya. Sinasabi sa awit 37:5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at gagawin niya ito, paliwanagin niya ang iyong matuwid na gantimpala na parang bukang liwayway. Ang iyong katuwiran ay parang araw sa katanghalian. Ito ang pangako ng Diyos sa iyo kung bibitaw ka at magtitiwala sa Kanya. Malalampasan mo ito kung hindi mo bibitawan. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong bitawan ang lahat ng humahadlang sa Diyos sa pagtanggap ng pagpapagaling at pagpapanumbalik ng Diyos. Ang layunin niyang pagalingin ka ay palayain ka sa mga bagay na pumipigil sa iyo na maging kung sino ka. Nais niyang malaya ka sa galit, pagkakasala, kahihiyan, sakit, hindi pagpapatawad, at sakit. Ipatong sila sa Kanya. Sinasabi ng Kanyang salita na dapat mong ihagis ang lahat ng iyong mga alalahanin sa Kanya dahil Siya ay nagmamalasakit sa iyo. At kapag malaya ka na sa mga bagay na ito, pupunuin ka niya ng Kanyang kapayapaan. Huwag matakot na ihagis ang iyong mga alalahanin sa Kanya. Inutusan ka niya na gawin ito. Nalulugod ang Diyos kapag inilagay mo ang iyong mga pasanin sa Kanya at tinanggap mo ang Kanyang tulong. Nangangahulugan ito na kinikilala mo siya bilang iyong Ama at tagapagtaguyod. Nangangahulugan ito na kinikilala mo siya bilang gabay sa iyong buhay. Kaya't huwag matakot na ihulog ang bawat isa sa iyong mga alalahanin at problema sa Kanyang mga balikat. Siya ay sapat na makapangyarihan upang harapin ang lahat ng ito para sa iyo. Kapag inilagay mo ang iyong mga pasanin sa Kanya, aalalayan ka niya. Tandaan, siya ang makapangyarihan. Sinasabi sa awit 55:22, ihagis mo ang iyong mga alalahanin sa Panginoon at aalalayan ka niya, hindi niya hahayaang mayayanig ang matuwid. Nakikita mo ba kung bakit kailangan mong bumitaw ngayon? Nasimulan mo na bang isipin ang mga bagay sa iyong buhay na kailangan mong bitawan para makatanggap ng tulong ng Diyos? Tunay, dapat mong ihinto ang paghawak sa kanila kung gusto mong makatanggap ng tulong ng Diyos. Isa sa mga bagay na iyon ay ang iyong nakaraan na masakit. Dapat mong bitawan ang nakaraan mong sakit at sakit. Maaaring nasaktan ka ng husto ng ilang tao sa nakaraan, at nahihirapan kang kalimutan at magpatuloy. Ngunit dapat mong malaman na nakikita ka ng iyong Ama at ikaw ay nasasaktan. Alam niya na nagkasala ka at gusto niyang palayain mo ang mga sakit na iyon. Ayaw niyang kumapit ka sa kanila dahil hindi sila malusog para sa iyo. Ang pagpindot ay mananatili ka lamang sa isang lugar. Ang mga sakit na ito ay pumipigil sa iyo sa pag-unlad. Inaalis nila ang iyong kapayapaan at pahinga ng isip. Nais ng Diyos na palayain mo sila para matanggap mo ang Kanyang tulong. Gusto niyang pakawalan mo ang iyong pagkakahawak sa kanila at humingi ng tulong sa Kanya, tulad ng ginawa ni Hana. Si Hana ay bawog na asawa ni Elkana. Lumapit siya sa Diyos para humingi ng tulong sa halip na magpakalunod sa sakit. Hindi siya natatakot na ibigay ang kanyang mga pasanin sa Diyos. Hindi niya pinanghawakan ang kanyang mga hapdi at sakit. Binitawan niya ang mga ito at ibinuhos ang kanyang puso sa Diyos sa mga panalangin. Bagaman nagkaroon siya ng traumatic na karanasan sa kanyang karibal na si Penina, hindi niya ito hinayaang pigilan siya. Hindi niya pinahintulutan ang panunuya na nakukuha niya mula sa kanyang karibal na ibaba siya.
Sa halip, naniniwala siya na may Diyos na tumutugon pa rin sa mga panalangin. Dumating siya sa templo sa Shiloh kasama ang kanyang asawa at ang kanilang pamilya, gaya ng ginagawa nila taon-taon. Ngunit ang partikular na taon na iyon ay magiging iba para sa kanya. Noong taong iyon, iniwan niya ang kanyang mga sakit habang nananalangin siya sa Diyos. Ibinuhos niya ang kanyang mga pasakit, sakit, pagkabalisa, at alalahanin sa Diyos sa panalangin. Siya ay nanalangin ng buong puso na inakala ng pari na siya ay lasing, ngunit sinabi niya sa kanya na ibinubuhos niya ang kanyang kaluluwa sa Diyos. Sinasabi ng 1 Samuel 1:15-16 na, "Hindi po, Panginoon ko," sagot ni Hana. "Ako ay isang babaeng labis na nababagabag. Hindi ako umiinom ng alak o serbesa, ibinubuhos ko ang aking kaluluwa sa Panginoon. Huwag mong gawing masamang babae ang iyong lingkod, ako'y nanalangin dito dahil sa aking labis na dalamhati at dalamhati." Naiisip mo ba kung paano siya naging abala sa panalangin iyon para magmukha siyang lasing? Sa halip na hawakan ang kanyang mga sakit, pinili niyang ibuhos ito sa Diyos sa halip. Inihagis niya sa Diyos ang lahat ng kanyang alalahanin, at sinagot ng Diyos na magiliw na nagmamalasakit sa kanya ang kanyang mga panalangin. Sinagot ng Diyos ang kanyang kahilingan para sa isang bata at binigyan siya ng 6 pang anak. Ang isang taong tinutuya ngayon ay naging ina ng isa sa mga pinakakagalang-galang na propeta sa lupain ng Israel, dahil binitawan niya ang kanyang mga sakit at pasakit at hindi natakot na ihagis ang kanyang mga pasanin sa Diyos. Sinagot siya ng Diyos at ibinalik ang kaligayahan sa kanya. Mga minamahal, ibabalik din ng Diyos ang kaligayahan at kagalakan sa iyong buhay kung ihahagis mo sa Kanya ang iyong mga pasanin. Kung bibitawan mo ang iyong nakaraan na mga sakit at kirot ngayon at hihingi ng tulong sa Kanya, sasagutin Kanya at pagagalingin ka sa mga sakit na iyon. Isipin mo ito, mula nang pinanghahawakan mo ang mga bagay na ito, ano ang kabutihang naidulot nila sa iyo? Bakit hindi subukang pabayaan sila at tingnan kung ano ang inilaan ng Diyos para sa iyo? Gusto Kanyang tulungan pero kailangan mong bumitaw. Gawin itong mahalagang desisyon ngayon. Matuto mula kay Joseph na hindi hinayaan ang kanyang mga nakaraang trauma na hadlangan siya sa pagkamit ng layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Labis na nasaktan ng kanyang mga kapatid si Joseph, malamang na traumatiko iyon para sa kanya. Pero hinayaan niya ito. Hindi niya inisip ang mga naunang pangyayari sa buhay niya. Sa halip, ibinigay niya ang lahat sa Diyos. Matapos siyang ipagbili ng kanyang mga kapatid sa Ehipto, naging alipin siya sa bahay ni Potiphar. Nang hawakan niya ang Diyos ng Israel, kaya hindi siya sumang-ayon sa mga kahilingan ng asawa ni Potiphar. Ito ang naging dahilan upang siya ay makulong. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mabuti doon, kung saan nakilala niya ang katiwala ng kopa at panadero ni Paraon. Pareho silang nanaginip at tinulungan ng Diyos si Jose na bigyang kahulugan ang mga ito. Ibinalik ni Haring Paraon ang katiwala ng kopa sa palasyo. Nang maglaon, nagkaroon ng panaginip ang hari na nangangailangan ng interpretasyon. Naalala si Joseph at ipinatawag siya sa palasyo. Binigyan niya ng kahulugan ang panaginip ng hari at nagbigay ng paraan para makaalis sa suliranin. Ang karunungan na ito ay ginawa siyang punong ministro, pangalawa sa utos ng hari. Lumipat siya mula sa pagiging lingkod sa bahay ni Potiphar tungo sa isang mataas na opisyal ng hari dahil hindi niya pinag-isipan ang kanyang nakaraan na mga sakit at pasakit. Hindi niya pinahintulutan ang mga traumatikong karanasang iyon na panatilihin siyang natigil sa isang punto. Isa sa mga bagay na nagpapakita na hindi pinanghawakan ni Joseph ang kanyang mga nakaraang karanasan ay ang pagtulong niya sa mga tao saan man siya magpunta. Naging mabuti siya sa lahat ng nakilala niya. Nagsimula ang kanyang suliranin dahil tinutulungan niya ang kanyang mga kapatid. Ipinadala siya ng kanilang ama upang suriin ang kanyang mga kapatid at tingnan kung paano sila nangyari, at mula doon, napunta siya sa problema. Iisipin ng isa na titigil na siya sa pagiging mabait sa iba dahil sa mga pinagdaanan niya noon, ngunit hindi niya ginawa. Nagpakalat siya ng kabaitan kahit saan siya magpunta. Kung patuloy mong pinanghahawakan ang mga sakit at sakit, ang galit ay mabubuo sa iyo.
Pananatilihin mo ang mga pagkakasala at hinanakit sa iyong puso na humahadlang sa iyong kapayapaan. Ngunit kapag pinalaya mo ang mga bagay na ito mula sa iyong puso, magkakaroon ka ng kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao. Maaaring kailanganin mong hanapin ang iyong puso. Hanapin ang bawat sakit at sakit ng nakaraan na hindi mo pa kayang bitawan. Hanapin ang bawat traumatikong alaala na ilalabas mo pa. Maghanap para sa mga taong nanakit sa iyo sa nakaraan at hindi mo pa mapapatawad. Hanapin ang mga bagay na nag-aalab pa rin ang iyong galit. Kapag nahanap mo na sila, hayaan mo na sila. Palayain mo sila sa iyong puso. Ang mga ito ay napakabigat na pasanin para sa iyo, kaya't ialay mo sa Diyos. Hayaang paginhawahin ka niya. Pumasok sa kanyang kapahingahan at tamasahin ang kanyang kapayapaan. Dapat mo ring bitawan ang iyong mga takot, alalahanin, at pagkabalisa at abutin ang kanya para sa tulong. Ang takot ay isang kasangkapan mula sa dyablo upang apihin ka. Nais niyang manatili kang takot para hindi ka makatanggap ng tulong ng Diyos. Ayaw niyang gumaling ka. Gusto niyang matakot ka na hindi ka makatawag sa Diyos para sa tulong. Iyon ang dahilan kung bakit ginagawa niya ang iyong mga sitwasyon na mukhang nakakatakot na maaari mong simulan ang pagdududa sa iyong sarili at sa Diyos. Pero hindi mo dapat hayaang gawin niya yon sa iyo. Siya ay tuso at gugustuhing magbenta sa iyo ng kasinungalingan. Upang mapagtagumpayan siya at ang kanyang mga tusong paraan, bitawan ang takot na yon. Hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Sinasabi sa Roma 8:15, ang espiritong natanggap niyo ay hindi nagpapaalipin sa inyo, upang kayo'y muling mamuhay sa takot. Sa halip, ang espiritong natanggap niyo ang nagdulot ng inyong pag-ampon sa pagiging anak. At sa pamamagitan niya, tayo'y sumisigaw, Aba, Ama. Ilagay ang dyablo sa kahihiyan sa pamamagitan ng pagpapaalam at pagpapabaya sa Diyos na pangasiwaan ang iyong buhay. Sa halip na tumugon ng may takot, tumugon ng may pananampalataya. Ilagay ang iyong tiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sa Kanya. Titigil ka sa pagdududa sa mga kakayahan ng Diyos kapag binitawan mo ang iyong mga takot. Maniniwala ka kapag sinabi niya na pagagalingin ka niya. Paniniwalaan mo ito kapag sinabi niya na pinili ka niya para sa kanyang mga layunin. Hindi ka matatakot na gawin ang ipinagagawa niya sa iyo. Sa Biblia, natakot si Moses nang tawagin siya ng Diyos na siyang magliligtas sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Natatakot siya na baka hindi siya paniwalaan ng mga Israelita at hindi siya pakikinggan ni Paraon. Ngunit tiniyak sa kanya ng Diyos na sasama siya sa kanya at napasigla siyang gawin yon. Nang bitawan niya ang kanyang takot, ginamit siya ng Diyos ng labis. Tumayo siya sa harap ng hari ng Ehipto at walang takot na inihatid ang mensahe ng Diyos. Ito rin ang taong tumakas sa lungsod ilang taon na ang nakararaan, ngunit ngayon ay tumayo siya at ipinakita ang mga kababalaghan ng Diyos at kalaunan ay inakay ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Hindi na siya natatakot. Naging tiwala siya nang bitawan niya ang kanyang mga takot at sumuko sa Diyos. Ito ang iyong paghihikayat na palitan ang iyong takot ng pananampalataya sa Diyos ngayon at panoorin siya na gumagawa ng mga kababalaghan sa iyong buhay. Kapag pumasok ang Diyos sa iyong buhay, buburahin niya ang bawat uri ng trauma, pagagalingin ka, at gagawin kang buo muli. Ang pag-alis sa iyong mga alalahanin at pagkabalisa ay nagpapakita na handa kang hayaan ang Diyos na mamuno. Nangangahulugan ito na hindi mo na gustong i-navigate ang iyong buhay ng mag-isa. Nangangahulugan ito na inilalagay mo ang lahat sa kanyang pangangalaga, at siya ang may kontrol. Ang paggawa nito ay nagpapaginhawa sa iyo. Magiging payapa ka dahil alam mong ibinigay mo na ang lahat sa kanya. Pagkatapos ay hindi ka na mag-abala tungkol sa pag-uunawa ng lahat ng nakapag-isa. Nakakapanatag na malaman na ligtas ka sa piling niya at na ang anumang ilagay mo sa kanyang mga kamay ay ligtas. Madalas kang nag-aalala dahil hindi ka sigurado sa buhay at kung ano ang susunod na gagawin. Nagiging balisa ka dahil hindi mo alam kung malalampasan mo pa ang mga trauma na iyon. Ngunit dapat mong tandaan na mayroon kang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay.
Alam niya ang lahat ng bagay na hindi ka sigurado. Nag-aalala ka tungkol sa bukas dahil hindi mo alam kung ano ang hawak nito para sa'yo. Hindi siya. Alam niya kung paano magtatapos ang bukas bago pa man magsimula ang araw na ito. Kaya bakit mag-alala? Bakit panghahawakan ang mga alalahanin at kabalisahan na yon kung handa ang Diyos na kunin ang mga ito mula sa iyo at sa halip ay bigyan ka ng kapayapaan? Iwanan ang mga alalahanin ngayon. Anyayahan siya sa bawat sitwasyon na nagpapababahala sa iyo. Kapag ang iyong mga alalahanin ay bumangon sa kanilang mga ulo at nais na makuha ang pinakamahusay sa iyo, alalahanin ang sinabi ng salmista sa mga awit 56, 3:4, kapag ako ay natatakot, inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos, na ang salita ay aking pinupuri, sa Diyos ako nagtitiwala at hindi ako natatakot. Ano ang magagawa sa akin ng mga mortal? Magtiwala ka sa Kanya kapag natatakot ka, at makatitiyak ka na hindi Kanya bibigin. Ang isa pang bagay na dapat mong bitawan bago ka makatanggap ng tulong ng Diyos ay ang iyong lakas. Dapat mong bitawan ang lahat ng iyong itinuturing na lakas kung nais mong tulungan ka ng Diyos. Kung ikaw ay puno ng lakas, bakit kailangan mo ng tulong ng Diyos pagkatapos ng lahat? Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong bitawan ang iyong mga lakas para matulungan ka niya. Dapat mong malaman na siya ang iyong lakas, tulad ng ginawa ni Habakuk nang ipahayag niya ang soberanong Panginoon bilang kanyang lakas. Kapag ginawa mo ito, kinikilala mo na kailangan mo siya. Kinikilala mo na hindi mo matutulungan ang iyong sarili at ang Diyos lamang ang makakatulong. At kapag nakita ito ng Diyos, gagawa siya at tutulungan ka sa lahat ng paraan na hihilingin mo sa Kanya. Kapag hindi mo binitawan ang iyong mga lakas, sinasabi mo sa Diyos na kaya mong gawin ang lahat ng mag-isa. Nagdedeklara ka ng pagiging sapat sa sarili at sinasabi mo sa Kanya na hindi mo siya kailangan. Ito ay nag-aalis sa iyo mula sa pagtanggap ng Kanyang tulong, dahil sasagutin lamang ng Diyos ang sinumang tumatawag sa Kanya. Tutulungan lang Niya ang mga nangangailangan sa Kanya. Hindi Niya ipipilit ang sarili Niya sa iyo. Kung kinikilala mo na ikaw ay mahina at kailangan mo siya, palalakasin ka Niya gaya ng ipinangako sa mga banal na kasulatan. Sinasabi sa Isaias 40:29, binibigyan niya ng lakas ang pagod at dinaragdagan ang kapangyarihan ng mahihina. Mga minamahal, kapag binitawan mo ang mga bagay na ito, sasabihin mo sa Diyos na handa ka nang tanggapin ang Kanyang tulong. Nangangahulugan ito na nagpasya kang ilagay siya sa pamamahala ng iyong buhay. Handa kang payagan siyang pagalingin ka at maging buo. Nangangahulugan ito na handa ka nang kunin ang Kanyang kapayapaan at pahinga kapalit ng iyong mga trauma. Ngunit may isa pang bagay na dapat mong gawin, dapat mong sinasadyang magpasakop sa Kanya. Dapat mong isuko ang lahat sa Kanya. Ang ibig sabihin nito ay magsisimula kang mamuhay sa Kanyang mga tuntunin. Hahayaan mo siyang pamunuan at gabayan ng iyong buhay. Bilang isang ama, gusto niyang maging liwanag ng iyong buhay. Gusto niyang i-channel ang takbo ng buhay mo para maipakita mo ang Kanyang kaluwalhatian. Kapag nagpasakop ka sa Kanya, gagawin Niya ang mga ito at gagawing makabuluhan ang iyong buhay. Ang paggawa nito ay mabubuhay ka sa Kanyang kapahingahan sa lahat ng oras. Ginagawa ka nitong Kanyang minamahal na anak dahil ang mga pinamumunuan lamang ng Kanyang Espiritu ang Kanyang mga anak. Gawin ang desisyon ngayon at ito ay magpapagaling sa iyong mga nakaraang trauma. Habang ginagawa mo yon, naway tulungan ka ng Panginoon at papalitan ng kagalakan ng Diyos ang bawat trauma sa iyong buhay. Nais kong buksan mo ang iyong puso habang sama-sama tayong nananalangin. Ama, gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Salamat sa pagiging sinadya mo sa buhay ko. Salamat sa pagmamahal mo sa akin ng walang pasubali. Nagpapasalamat ako sa magandang hangarin mo para sa akin. Lagi mong gusto ang pinakamahusay para sa akin at iyon ang nagpapasaya sa aking puso. Lagi kang lumalapit para tulungan ako. Hindi mo ako iniiwan o pinababayaan. Lagi mo akong binabantayan. Inaalagaan mo ang aking kapakanan. Ikaw ang aking laging nagsisilbing tulong sa oras ng pangangailangan.
Salamat sa regalo ng pag-access sa iyo. Salamat sa pagbibigay mo sa iyong anak upang maging kabayaran para sa aking pagtubos. O Panginoon, ako ay nagpapasalamat. Salamat sa pag-abot sa akin sa salitang ito. Pinakita mo sa akin ang video na ito sa oras na ito ng aking buhay kung kailan ko ito kailangan. Ako ay nagpapasalamat para dito at hindi ito binabaliwala. Salamat sa pagpapaliwanag mo sa akin sa salitang ito. Ako ay ginawa upang maunawaan ang iyong mabuting hangarin para sa akin. Alam kong may magagandang plano ka para sa akin, ngunit hindi bahagi nito ang pagpigil sa mga nakaraang trauma. Alam kong ang hangad mo sa akin ay buo. Gusto mo akong pagalingin at ibalik. Ito ang iyong mga mabait na hangarin para sa akin. Salamat, Jesus. Mahal na Diyos, muli akong lumapit sa iyo. Ang iyong salita ay nagsasabi sa akin na lumapit sa iyo ng buong tapang sa lahat ng oras. Sinasabi nito na mahahanap kita kapag hinahanap kita. Sinasabi nito na matatanggap ko ito kapag humingi ako, na nagbibigay sa akin ng pagtitiwala na laging lumapit sa iyo. Ngayon, naparito ako upang hilingin na tulungan mo akong sundin ang mga salitang ito na narinig ko. Hindi ko lang sila gustong marinig at idagdag sa aking archive ng kaalaman. Gusto kong kumilos sa kanila. Gusto kong sumunod at gumawa ng mga hakbang na naaksyonan. Tulungan mo ako, O Panginoon. Bigyan mo ako ng biyaya na maging tagapakinig, hindi lamang tagatupad ng mga salitang ito. Lord, ayoko nang masaktan pa. Ang mga sakit na ito ay nagpapabigat sa akin at iniiwan akong malungkot palagi. Inaalis nila ang kagalakan ko at pinapahirapan ako. Dinudurog nila ang puso ko at napapaiyak ako kapag naalala ko sila. Ipinapaalala nila sa akin kung gaano katrauma ang nakaraan ko at parang nabubuhay akong muli sa mga araw na yon. Ayoko na ng ganito para sa sarili ko. Ayokong panghawakan ang mga alaalang ito na pumukaw sa akin. Gusto ko silang palayain at palayain sila. Mangyaring tulungan akong gawin ito. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas upang palayain silang lahat. Tulungan mo akong palayain ang lahat ng pumipigil sa akin sa pagtanggap ng iyong tulong. Mangyaring tulungan akong palayain silang lahat para matanggap ko ang iyong tulong. Ama, natatanggap ko ang biyayang palayain ang aking nakaraan na mga sakit at sakit. Hindi na ako papayag na ipagkait nila sa akin ang lahat ng natatamasa ko sa iyo. Iniwan ko ang aking mga takot, pag-aalala, at pagkabalisa. Hindi na nila ako pagdudahan ang mga kakayahan mo. Binitawan ko ang aking mga lakas at sa halip ay tinanggap ko ang sayo. Ipinapahayag ko na ikaw ang aking lakas. Inaamin ko na mahina ako at kailangan mo akong tulungan. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng kapayapaan. Gawing payapa ang buhay ko. Tulungan mo akong mamuhay sa iyong kapahingahan. Tulungan mo akong isumite ang aking buhay sa iyo at mamuhay ayon sa iyong mga plano. Akayin mo ako at patnubayan sa tamang daan na dapat kong lakaran. Salamat sa pakikinig sa tuwing tatawag ako. Idinadalangin ko ang mga panalangin ito sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Binabati kita sa pananatili hanggang sa katapusan ng video. Naniniwala ako na natanggap mo na ang iyong kagalingan. Pakiclick ang icon na kampanilya upang hindi mo mawala ng iba pang makapangyarihang mensahe tulad nito. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay at mangyaring mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa ito nagawa noon.